Katulad nito, mga kababayan, katulad nito, ano yan, Ken? O, dito tayo. Pangalawa, huwag mong subukan, masira ang buhay mo. Sabi nga ng Digong, di ba? O, ito, mga kababayan. Pangalawang araw pa lang ng trial ni Sara. Pangalawang araw pa lang ng impeachment trial na. Pero ang kanyang mga depensa, yung kanyang mga lawyers, natataranta na. Yung isa nag-walk out nung napansin bumalik. Yeah? Yung isa hindi pa nakapagtapos salita yung complainant, pati yung witness nag-o-object na. Yeah? Natatawa ako kanina, sabi ko putang ina, Alan Cayetano lang eh. Alam niyo si Alan Cayetano mentor ng mga yan eh. Kaya sabi ko, wala, itong mga abogado ni Sara medyo bata pa. Hindi pa itong mga batikan. Yung mga sabi ng kampanilya. Walang sa isa yung sinasabi yung kampanilya kung hindi nyo patatapusin. Yung mga totoo na mga magigiting at matatapang na abogado, yung kalmado, yung katulad Jinky Luistro, pag nagsalita, kahit minura na, kahit binastos na, mahumanay pa rin. Kasi nga, yan yung mga sanay. Katulad nito, tignan nyo mga kababayan, objection. Tingnan ninyo Nobody talks about how to start chair Tai Chi when your belly sticks out like this. Your chest is heavy like this. President Officer will now hear the objection and or comments, if any, of the counsel for respondent to the offers made by counsel for the prosecution. Your Honor, may we move for the exclusion of Agent Calilong for being not previously attached to the Saballa and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court. Can I respond to that, Your Honor, please? Counsel for prosecutor may do so. Mga kababayan, in this stage of the proceedings, the prosecution is about to present a witness, and the defense is invoking the fact that this witness is not listed as one of the witnesses in the Saballa complaint. Kita nyo? The Saballa complaint already lived its natural life. Diba? Sa madaling salita, mga kababayan, natataranta na talaga sila. Bakit? Kasi, una, mga kababayan, yung ebidensya, ganito yung ebidensya kanina pinagkaguluhan nila. Puro objection. Cayetano lines yan eh. Cayetano lines yan eh. Dalawang magkapatid na Cayetano, ginugulo nila. Tapos objection na naman. Which is ganun din ang ginawa ng defense ni Sara. Kung naalala nyo kanina, unang hearing pa lang, unang bukas pa lang ng hearing, kakaumpisa pa lang, nagkakagulo na sila doon sa ebidensyang tape. Sa mga hindi nakakagets kanina, alam ko na panood ninyo, bakit laging ipagpilitan ng kampo ni Sara Duterte na hindi daw tugma ang ebidensya ng NBI witness doon sa hawak nilang ebidensya? Kasi ganito po, mga kababayan. Ang hilig kasi nila mang-gaslight. Sa madaling salita, ang hilig nila manlinlang. Papaniwalain nila yung mga supporter ni Sara na sila ang tama at mali ang complainant or mali ang NBI, ang witness. Kasi ganito, pinagpilitan ng kampo ni Sara na yun daw documents na evidence, hindi daw tugma sa evidence na hawak nila, yung original. Ganito po yan, mga kababayan. Simple lang naman yan para lang tayo nagkukwentuhan sa kanto na nag-inuman ng tuba Ganito yan. Example ko sa inyo, ito, resibo. Itong resibo na to ay original. Nagpaayos ako sa kasa, ang nagastos ko ay 3,700. Ito, original receipt. Ito yung hawak ng defense ni Sara. Ngayon, yung hawak ng witness ay Xerox copy. Ngayon, mga kababayan, wala na kasing mabutas yung kampo ni Sara para hindi sila mapahiya at yung mga bobo, tanga-tanga, uto-uto nilang supporter, maniwala na sila ang tama, mali ang NBI witness. Una, kailan ba magtugma ang Xerox copy sa original copy? Kailan ba magtugma? Yung talagang hindi magtugma. Una, ang Xerox copy malabo.
Ang original copy, cleared, colored. Yeah. Pero pagpilitan ng defense ni Sara na hindi talaga tugma, meron talagang mali. Meron talagang mali. Bakit? Xerox copy lang yung bit-bit ng witness eh. Yung original na sa kanila eh. Pero kung i-check ninyo isa-isa, walang mali doon sa nakasulat. Kung ano ang nakasulat dito, yun din ang nakasulat sa Xerox kasi Xerox nga ni. Yeah. Pero ipagpilitan nila para magmukha silang magaling, yeah, at magmukhang sinungaling ang witness. Kasi alam niyo naman ang mga DDS, sabi ko nga sa inyo, kahit kumuot si Sara sa butas ng puwet niya at isangal niya sa bunganga ng DDS supporter, ang sigaw, Duterte pa rin. Kasi bobo nga sila. Kasi nga mga kababayan, ganun ang katotohanan. Xerox ang hawak ng witness kasi una, hindi talaga niya pwedeng hawakan yung original nun. Kasi yung original na documents na yon ay nandun mismo kay Ligutan. Witness lang siya, so Xerox lang yung sa kanya. Pero yung original nandun na sa korte. Oo. Pero ngayon, mga kababayan, once na ipinasa na yan sa korte, syempre yung kampo ni Sara kukuha yun ng original copy. Kasi halimbawa, kasuhan ko si Nanay Minda. Yung kinaso ko sa kanya, bibigyan din siya ng copy nun. Yung copy na hawak niya, original yun, galing sa korte. So ngayon, yung hawak ko na lang is record kasi nandun na sa korte yung original eh. Diba? Lahat yan isusurinder mo yan eh. Ngayon, ang ipinahulog at ipinaparating ng kampo ni Sara, hindi talaga tugma. Bakit? Kasi ang hawak ng witness, Xerox lang. Sa kanila daw original. Wala, Diyos ko mga kababayan, kahit saan po tayo pumunta, wala naman sigurong Xerox copy na magkahawig sa original. Kasi ang Xerox, puti lang yun eh. Ang original, colored yun. Maliban na lang kung nakaprint. Kahit nga i-print mong colored yan. O ganito, bigyan kita birth certificate. Pag ipa-Xerox mo ba yung official sale nun? Yung notary stamp nun, same din ba sa Xerox? Diba hindi? Kasi diba sa birth certificate original, pag hinawakan mo yan, meron yang mga numero na bumabakat doon sa, tawag doon, documentary stamp ba yan? Nandoon yan, bumabakat. So pag i-Xerox mo yan, wala nang bakat niyan. Diba? Kahit nga i-print mo yan in colored, wala pa rin yan. Xerox eh. Kaya yung mga DDS, comment na naman sila, comment, pak, wala, peke ang ebidensya, Utang ina, peke daw. Yeah? Tapos natawa pa ako kanina. Bakit? Kasi ang ebidensyang hawak ng NBI agent galing sa Meta. Alam nyo, ang comment ng mga DDS, tignan nyo, si Mark Zuckerberg, may-ari ng Facebook, nakatanggap ng maleta. Putang ina, Pati si Zuckerberg, nakatanggap daw ng maleta, kaya binigyan ng kopya ang NBI. Putang ina talaga, no? Grabe. Grabe talaga. Yung kapwa DDS na nakapanood, maniniwala yun. Tignan nyo, pati Facebook, nabigyan ng maleta. Kita nyo, bakit nagbigay ang Meta? Kasi alam nila kasi pag sinabing Meta, si Facebook yan. Pag sinabing Meta, si Mark Zuckerberg yan, yung may-ari ng Facebook. So bakit daw nagbigay si Mark Zuckerberg ng kopya doon sa mga pagbabanta ni Sara? So ibig sabihin daw si Mark Zuckerberg nakatanggap ng maleta. Biruin nyo, pati ICC nga kaya nakulong si Digong kasi binigyan daw ni BBM ng maleta. Putang ina, di ba? Sabi ko, putang ina. Alam nyo, ang tanging gagawin talaga ng mga DDS, gaslighting. Panlilin lang. Uutuin nila yung kapwa nila bobo. Alam nyo, sa totoo lang, bakit kayo yung mga bobo takot galit sa katotohanan? Diba? Akala siguro nila, malilin lang nila yung tao. Sorry. Yung mga nasa bukid lang na DDS ang malinlang ninyo. Sorry. Yung mga OFW lang na mangmang ang lilin lang ninyo. Pero kami mga matitino, hindi. Hindi. Diyos ko, ultimo ba naman original copy at Xerox copy? Talagang hindi magtugma. So anong nangyari sa ipinagtalunan ni Ligutan at ni Narbasa? Xerox copy at original copy. Anong sabi ni Chis Escudero? Motion denied. Hindi pa nga natapos si Ligutan, nag-object na si Narbasa. Tapos ipapatanggal na niya yung witness. Bakit niya ipapatanggal? Hindi pa nga tapos magsalaysay. Kasi nga, alam nilang talo sila. Kasi nga, alam nila na si Sara, biruin nyo,
tinanong pa nga ni Ligutan, sabi nga ni Ligutan, paano mo nasabi na totoo at otentikado ang hawak mo sa binigkas ni Sara Duterte na pagpatay, bugutan ng ulo si BBM, patayin si Lisa at si Martin? Hindi pa nga tapos, sabi na agad ni Narbasa, objection, yung objection. Ha? Putang ina, ayaw pa tapusin. This is the impeachment proceeding of the articles of impeachment filed by the House of Representatives. Sabale et al. Is done. That should not be a proper objection, Your Honor, please. As to the number 2, I think the good counsel mentioned that it is not part, this witness is not part of the articles of impeachment. Diba? Your Honor, please, I have been practicing for quite some time. I don't see that. Your Honor, may I allow to reply? Diba? Nakakahiya. Mismo yung abogado na nagsabi, ako, Your Honor, practicing naman ako sa ganito, pero never kong sinabi yung ganun. Narbasa, hindi kita minamaliit. Marami ka pang kakaining bigas. Hindi ganun. Kulang ka pa sa skills. Yung mga kinakalaban mo, tag 30 years, 40 years na yung lawyer eh. Tapos yung parang ano lang eh, parang alam nyo yung bata na kaka-graduate lang ng high school. Yeah? Kaka-graduate lang ng high school laban sa mga teacher. Parang ang pinaglaban kasi nila cum laude sila. Pero yung kinalaban nila ay yung mga professional teacher na yun, mga masteral na yun. Oo, parang ganito. Yung mga lawyer na yun, mga batikan na yun. Yung graduate, cum laude ka lang, pero baguhan ka pa. Di ba? Can I finish? It's not a ground. And in fact, Your Honor, please, to settle the matter, this witness is listed in the pre-trial order. Tingnan nyo, ipapatanggal The pa yung issue is witness. settled. The issue is passé. Ang tanong, bakit nyo ipapatanggal yung witness? Kasi bakit? Hindi nyo napaghandaan? Kasi alam nyo, ganito yan mga kababayan eh. Ito kasing kampo ni Sara, sabihin ko nga sa inyo, panggagaslight, panglilinlang. Pumupokus sila doon lang sa topic. Hindi nila iniisip na kapag ka pumalpak ka sa plan A, dapat may plan B. Di ba si Sara na ang nagsabi, sa buhay natin, kailangan meron tayong plan E, plan B, plan C. Ba't hindi in-apply ng mga lawyer yan? Kasi ang pagkaalam kasi ng kampo ni Sara, yung witness, yung NBI, ang akala nila yun lang, putang ina ninyong lahat. Huwag ka mag-alala, ma'am. Pag ako pinatay, may nakausap na akong tao. Pag ako namatay, patayin niya si BBM, si Lisa at si Martin. No joke. No joke. Akala nila yun lang. Hindi pa. Maraming statement si Sara ang binitawan na, imagine cutting his head. Tapos, ipahukay ko yung tatay nila, tapon ko sa West Philippine Sea. Diba? Akala nila, doon lang nakapokus ang reklamo ni Ligutan. Kaya, yung pagbanta ni Sara, hindi eh. Meron pang isa na nakalimutan nila. Yung sabi ni Sara, imagine cutting his head. Gusto ko siyang pugutan ng lieg. Diba? Hindi nila yun sinali kasi doon sila nakapokus sa putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Doon sila nakapokus eh. Hindi nila naiisip na meron pa yung cutting his head. Ngayon wala silang masabi. Kaya doon nila nilagay sa Xerox at sa original copy. Wala na. Tapos ngayon, ipapatanggal nila yung witness kasi bakit? Kulang sila sa pandepensa eh. Pangalawang araw, talo na naman. Talo na nga nung una, talo na naman ngayon. Tragis na yan. No ground for objection. Let me proceed, Your Honor. Of course not, Your Honor. Ayun, of course not na naman. Counsel for respondent is recognized for a final Of course not, Your Honor. Akala mo naman siya yung presiding officer, siya yung magdesisyon eh. Diba? on this issue before the court before the chair will issue a ruling. Your Honor, there were no rulings on the pretrial order on exclusion of witnesses. We have Yan. Sabi niya, Your Honor, no ruling. Sabi niya, tingnan nyo, babarahin ni Chase Escudero yan. current petition with the Supreme Court questioning the very actions of the prosecution.
Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yung mukhang matapang at magaling mag-English, hindi nangangahulugan na matalino. Yung iba, dinaan lang sa English pero bobo. Yeah? To allow the presentation of evidence that were not attached to the Sabaya or Cabrera impeachment complaints would allow the House of Representatives and the prosecution to circumvent the very procedural abuse condemned in Stonehill versus Jokno and allow the violation of the respondents' constitutional rights as held in Duterte in the House of... Diba? Ang galing niya magsalita kasi na-memorize na niya yan. Ilang araw niyang ininsayo yan. Pero kung tutuusin, nagbasa yan. Ang galing niya magsalita kasi ganito, ganyan, ganun. Na-memorize na niya yan kung ano ang sagot, ano ang padlaban, ano ang ganito niya. Pero nagbasa yan. Bakit? Hindi niya hindi niya mag-guide. May guide yan number 1, number 2, number 3. Parang ako, nagla-live dito, may guide yan, number 1, number 2, number 3. Hindi naman po pwede na mag-topic ako nung una, topic pangalawa, sabay-sabay kong lahat yon. Hindi ganun. May guide kasi. Ganun yun. Versus the House of Representatives. Your Honor, the prosecution says the Seballa complaints have lived their and they died their natural death. Sa totoo lang mga kababayan, ganun po yung nangyari. So, yung witness, yung NBI, sabit na si Sara dun Impeachable yun. Kaya nga tinanong ni Risa Hontiveros, paano po natin masabing impeachable yun or mai-impeach si Sara sa mga salitang ganun? Kaya nga tinanong niya si Ligutan paano natin nasasabing ganun na impeachable pala yun? Kasi ganito po mga kababayan, bakit impeachable act ang banta? Yun ang sabi ni Risa Hontiveros. Pakinggan natin When its HP is low, use the Yan yun equipment mga you have to kababayan. annihilate it. With abundant EXP and equipment, your power can soar. Actually mga kababayan, tama yung paglusot ni Risa Hontiveros na tinanong niya Kasi mga kababayan, pasalamat tayo na may mga senator judge na ganyan. Una, yun kasing ginawa ng kampo ni Sara, dinaan nila sa matapang sila. Dinaan nila na magaling sila. Para ang tao mapokus doon. Pero yung topic nawawala Nasasapawan yung topic. Kasi bakit? Instead na mag-focus ang taong bayan doon sa pagbanta ni Sara, nawala yung banta Bakit? Nandoon na na-focus sa dalawang abogado. So, ang tawag kasi niyan, gaslighting, panlilinlang. Nilinlang nila na ganun, guluhin, i-interrupt nila ng i-interrupt para yung focus ng tao, yung kahihiyan ni Sara mawawala doon sa pagbabanta. Kasi doon mo-focus na sa dalawang abogadong nagsasagutan. Tignan nyo, nagsasagutan yung dalawang abogado, nasaan na yung banta? Nawala. No? Kaya lumusot si Risa Hontiveros, ni-rewind niya ulit. Paano nyo nasabi na ang pagbabanta ay impeachable? So ito na. Prosecution naman po yung isang tanong ko at this point in time, Mr. Presiding Officer. Ayan. Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes, there is an answer to the question, Your Honor, please. The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the President, Your Honor, please. In as much as we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin to kill the President, Your Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Ibig sabihin, Tama naman talaga mga kababayan. Kasi ang tanong kasi dyan, kaya bang gawin ni Sara yon? Una, si Sara po makapangyarihan. Pangalawang panguro siya ng Pilipinas, imposibleng hindi niya kaya. Kaya nga dapat sumipot dyan yung binugbog niyang sheriff Para yun yung magpapatunay na kaya ni Sara. Kasi bakit? Meron na siyang record Ang problema lang kasi nung sheriff, hindi nag-file ng kaso Hindi naman po pwede na i-bypass nila yung sheriff
gagawin nilang ebidensya dun sa sheriff, no, na binugbog ni Sarah na may kakayahan si Sarang pumatay. Hindi kasi pwede. Kailangan kasi natin na yung sheriff mismo ay nag-file ng kaso yon. Para yung kaso na yon may record si Sarah na ginawa na niya noon, kaya niyang gawin ulit ngayon. Eh, ang problema, hindi nag-file yung sheriff na takot eh. Hindi man po pwedeng dalhin natin yung video sa social media, yung mga nasa TV network, sa mga balita, at ebidensya yung ganyan. Kasi pwede naman yung baliktarin ni Sarah, sabihin ni Sarah, sige, nakita nyo, binugbog ko yan. Ang tanong, asan yung kaso? Ngangangatay lahat dyan. Talo na agad sila. Kaya nga, wala talaga, wala. Ang tanging depensa lang talaga ng abogado nila ay yung cutting his head at yung may nakausap na siyang killer or assassin. Yun, mga kababayan. Hindi kasi nila pwedeng pigain yun si Andres. Ano ba yun? Abby Andres ba yun? Hindi kasi yun pwedeng pigain eh. Kasi hindi naman siya nag-file ng kaso kasi. So, sa madaling salita, bakit daw impeachable? Kasi nga, makikita nyo naman sa identity ni Sarah, kakayahan ni Sarah, kung sino siya. Una, may kapangyarihan siya. Kaya niyang gawin yun. Diyos ko naman, mga kababayan. Kahit ako nga, kaya kong pumatay ng lamok eh. Si Sarah pa kaya na Vice President? Hindi. Luso, sinuntok nga niya yung sheriff. Si BBM pa kaya hindi. Pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente. Yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Your Honor, please. We invoke Rule 130, Your Honor, please, Section 35 of the Rules of Court. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na, talagang may system na, talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin. Naka-live yan eh. Napanood nating lahat. Memorize ko nga eh. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Na-memorize ko nga eh. Tapos ang palusot ng defense ni Sarah, walang ganun. Tapos splice, putang ina. So kailangan nyo buo. Eh di dapat ni-represent yung isang oras na live. Dapat hindi daw splice, dapat walang cut. Eh, di i-play nyo buong isang oras. Tignan natin kung di pa mapapagod yung piskal. Tignan natin kung hindi pa mapapagod si Chis Escudero. Baka sasabihin pa ni Chis, forward. Mapapagod kay operator niyan. Baka mapareho yan kay Baligod na forward. Tapos lumabas yung picture ni Sharon at ni Kiko. Ayun, nakasuhan si Baligod. So yun po yun. Mga kababayan. Kaya nga ang nangyari mga kababayan,